Lake siya, di ba? Lake o dagat? Lake. Lawa. Grabe no. Laki masyado nun lake. Parang dagat na. Mamaya titingnan natin kung ano yung pinakamalaking lake sa Pilipinas. Kung ito ba ay Laguna de Bay. Tama, Laguna de Bay. Tapos pangalawa yung Taal Lake. Pangatlo siguro tong Marawi, Lanao. Ano po kayo? Pwede Maynila ko eh. Oo. Ganyan tayo eh, yung may mga adventurer ba, no? Eh, may mga lugar na medyo curious tayo. Eh, ito nga Marawi, isa to sa mga isa to talaga sa lagi kong nakikita sa mga Facebook page, Facebook post. Mga namin kasi, mga manager, yung mga head sa Manila. Nagpupunta rin sa sa Marawi. May mga selfie sila, sabi ko ako rin makapunta din. Eh, nagkataon Davao lang naman, kaso nga lang malapit pa rin malayo. Oo. Pero maganda yun dam, mayroon pala mamaya Kaso gabi ang biyahe dam Masay mga na dam pag Marawi to Davao dam, Cotabato City. Basta punta ka ng kamo na City Hall, masakay ka ng motor. City Hall kamo. Na doon ka marami doon. GMA. GMA. Ito, ground zero. Ito na yung ground zero. Okay. Sige, daan lang muna tayo tapos mamaya pwede akong mag-hire ng pedicab para magtutor, pwede. Yan, sige. Ano oras ka uwi? Anong oras ulit yun ma'am? Yung papuntang Davao? Pwede? Gabi no? Sige mamaya tatanong ko na mamaya. Yun. GMA, pupunta ko ng GMA. Mamaya ko na interviewin yung mga sundalo. Tutor muna tayo. Ayun yung mga sundalo naglalakad. Maganda meron Pwede ko silang makausap. Ano yung pupuntahan natin? PME? Ano sabi mo? Pupuntahan natin yung... Ang pupuntahan mo dito. Dito to. Oo, kasi palito kami. Sige. Ako papunta dito. Okay. Ayan. Ground zero. So ito na yung bagong mosque. Yung bagong mosque nandun sa kabila. Okay. Ayun Ito bago rin to. Ayun nakikita sa taas mo. Ayun Ayan. Ay, oo nga Mamaya, paselfie tayo mamaya dyan. Nakarin mo na mamaya. Ito ang pinipunta ng mga Wala bang mga tour guide galing sa City Hall? Wala. Para sa city tour. Ayun, ganda naman Pero safety ka dito, walang dito. Sige. Ayan Dito ako bumaba kasi papunta na kami ng Okay, so dito na ako. Thank you. Okay. Meron namang namamasada Lalakarin mo lang doon sa mga sundalo. Okay, sige. Ayun so welcome to Ground Zero. Zero visibility. So Ground Zero area ng Marawi City or Islamic City of Marawi. Yan, grabe yung bakas ng mga bala. I-zoom in natin ha. I-zoom in natin. Yan yung yung old mosque yata tapos yun, sira na siya. Sige, mamaya kuha pa tayo ng mga extra information mamaya, additional. Marami yan panigurado. Kaya mas maganda mga sundalo tsaka yung mga locals dito. Yun yung mga kausap natin later. Welcome to Ground Zero area. Develop na okay na rin. Teka, itong siya, parang may ruins of mosque, So ibig sabihin siguro ito mahagala. Itong kinatatayuan natin ay siya, baka mosque ito nung araw, Tapos ngayon dahil nga giba na yung sira na yung mosque na luma, kaya ito ginawa ng parang stage or plaza or park. Tapos ngayon iniwanan lang itong kung sa Kristiyano pa to, yung bell, church bell ringing.
Ano? So ito siya ay park pero parang wala pang ano, hindi siya allowed puntahan. I mean hindi siya allowed tambayan, or pwede siguro pero may ano, may tamang oras, no? Yan, ito yung Lake Lanao. Ganda, mahagalang ganda, oh, gabi. So ganda ng ano, view. Ganda pala talaga ng Marawi. Sayang nga lang na nasira, nagiba. Daming mga ari-arian na na-damage, pati na rin buhay. Kabuhayan at buhay talaga. Ganda ng hangin. And so, ang tribo dito, ano no, majority is Maranao. Pero mamaya titingnan naman natin sa ano yan eh, sa Wikipedia. Maraming salamat kay Wikipedia, no? Natutulungan tayo sa mga nais nating malaman. Ano pa rin, no? Yung mga ruins of Marawi Siege. Mga natitirang bakas at alaala nung Siege of Marawi. Okay, tingnan natin sa ano, Wikipedia tayo, no? Tapos mamaya additional na lang sa mga taga-locals na maaari nating mapagtanungan o makausap o mapagkwentuhan. So, School of Living Traditions. May nakalagay pala dito na ano, sarimanok. Di ko alam ano ibig sabihin. Sarimanok. Di ba ang sarimanok is yun yung ano, yun yung logo ng ABS-CBN nung araw. Mga 90, di ba? Naalala nyo? Early 90s yung mga gumaganong-ganon. Tapos sarimanok. So, paano to naging sarimanok? Ang ano, ang logo nitong Marawi. Sarimanok Sports Stadium. So, yung ano, SIM natin dito, wala, no? Hindi gumagana. Yung internet ni dito telecommunication. May signal naman pero parang pang text lang yata. Wala siyang internet. Tapos, sinubukan din naman natin na makikonek sa aking hotspot sa Globe Telecom. Ganon din, no? Parang mabagal. Ito, pwede na. Okay. Ba yan? Na ano pala tayo dun kanina? Fake news. Okay, so ito na mga Hagala, Marawi City, no? Ano na natin, basahin Wikipedia kasi para meron tayo idea bago tayo magkukuha ng mga footage. Yun, no? So wala talaga, di talaga gagana yung ano, internet. So yun na lang, bali ang gagawin ko na lang ngayon, i-kuha ko na lang, i-focus ko na lang yung mga ano no, mga gusali na nasira, giba. Yan, no? So mula sa kinatatayuan, yan, zoom in natin. Wala nang bubong, sira na. Tapos dito naman na area, panigurado hotel yan, no? Or para ano, transient tourist in, mga ganun. Tapos dito naman na area, yan, syempre Lawa Lake. Tanan natin to si Mosque, ruins of Mosque. Dito na area, zoom in natin, yun, no? Gilid ng ano siya, lake, ganda ng hangin. So madami-dami din yung mga ano, mga nabuwis na buhay dito, mga civilian, tapos sa mga sundalo. Tapos dito naman na area, Dansalan Barangay Complex. Okay. Yan. So ito na yung ground zero. Bakit siya tinawag na ground zero?
no? Yun ang hindi natin masasagot, hindi ko masasagot sa ngayon kasi wala nga tayong ano, Google, Wikipedia. Hindi available kasi walang internet. Yan lang, bali papasyal ko na kayo dito. Papakita ko sa inyo ano yung lugar. Parang ito yata yung ano, pinaka perfect spot para makita ano, both sides, lake and dito na area. So sa kabilang dulo naman, yan o, zoom in natin, may mga kabahayan din. Madami. So yung area niya hindi na part ng ground zero. Pero grabe no, isipin mo na lang nung ano, nung nasa kasagsagan ng gira dito. Marawi Seeds. So mga tao dyan, panigurado ano yan, nag-i-evacuate yan sila sa malayo. Nasa Iligan siguro yan sila nagpupuntahan kasi, di ba? Dinig yung mga tuputukan dito. Sure ball yun. Ang Marawi dati, lagi ko siyang naririnig sa mga auditor namin na nagpupuntahan dito. Kasi syempre auditor ka, ano yan eh, kumbaga buong Pilipinas pinupuntahan nila. Tapos yun pangalan si Sir Hill ba yun, no? Minsan na-assign siya dito sa Marawi. Yan lang, bali ano bang experience dito dati? Parang hindi lang siya lumalabas daw. Kasi paribasa Tagalog kasi yun. Parang ano no, stereotyping na kapag Muslim area nakatakot, delikado, ganun. Kasi kung nakakatakot, delikado ang Marawi, isipin mo na lang ha na ang daming mga estudyante dito nag-aral, dito nangupahan, alam niyo yun, dito nagsipagtapos ng kolehiyo sa MSU, Marawi State University, tama. Tapos yun, mga taga Surigao, mga taga Agusan, taga Davao. So kung hindi safe ang Marawi, siguro hindi papayagan ng mga magulang na dito mag-aral yung mga anak nila. Di ba? Ganun yun eh. So yung yung auditor namin dati, ang ginawa niya daw, kasi pag sinabing Marawi, yun nga daw, parang nakakatakot, no? So, hindi siya lumalabas talaga. Pagkatapos niyang mag-audit sa office, tapos balik sa hotel kung saan siya nakatira, nakastay. Yun, hindi na siya nalabas para safe daw talaga siya, di siya makaramdam ng takot. Pero nung nakapunta na siya ng Siargao, doon naman niya, tsaka Dinagat Island, doon niya naman na sabi na parang mas gustuhin pa niya na lang mag-Marawi na lang kaysa Siargao and Dinagat, kasi nga sa alon, yung kala mo'y malulunod talaga sila sa sobrang lakas ng alon. Kala mo'y yung masisira yung bangkang kahoy na sinasakyan niya habang nag-audit. So yun lang, bali Marawi City. So doon ko una narinig kay Sir Hill yung Marawi na yan nakakatakot nga daw, entrada pa lang. So ngayon wala naman, excited nga ako pumunta dito. Ang sarap kasi sa feeling mahagala. I don't know kung makarelate kayo sa akin kasi parang ako lang naman siguro. Kumbaga hindi ko alam kung gala kayo, pero siguro yung pagiging gala nyo kasi international, no? Iba-ibang bansa. Ako dito lang sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, alam niyo naman talaga dito na na tayo, no? Kumbaga samot-saring lingwahe, kultura, relihiyon, ethnicity ba? Dami nating ethnicity, mga tribo dito sa Pilipinas. Sa lingwahe, dialekto pa lang ang dami. May mga Ilonggo, Waray, Cebuano, Litinio, Davaoenyo, Ilonggo, mga Maguindanao, Maranao, Tausog, di ba? Mga ganun. May mga may mga tribong, mga native tribes pa, di ba? Sa mga mainland island natin dito sa Pilipinas. So doon pa lang parang hirap, kumbaga kumbaga napakasulit ng Pilipinas talaga, napaka worth it na pasyalan, puntahan, magagala rito sa ating inang bayan. Katunayan nga dyan, di ba, napapansin ito mga foreigner, mga born and raised, no, sa ibang bansa, na ang balak lang naman ay mamasyal sa Pilipinas for 1 week or 2 weeks or 3 weeks. Tapos ang nangyari, ayun, extend hanggang umabot sila ng 4 years. Di ba? Ayun, may mga napapanood ng mga ganong vlogger, no? Ang iba 1 taon, 2 taon, tapos kailangan lang umuwi ng kanilang lugar, tapos hindi pa siya sapat. Parang alam niyo yun, parang 2 years na sila nakastay dito, ha, na supposedly 1 month lang, pero naging 1 year to 2 years. Tapos nung umuwi na sila ng lugar nila,
bansa nila, parang hindi pa nila matanggap, di ba? I mean, ibig ko sabihin parang nalulungkot sila, oo, na umalis na ng Pilipinas. Kasi nga nagustuhan na yung lugar, yung tao, pagkain, kultura, lahat-lahat, no, mga tanawin. So dito sa Pilipinas, para sa akin bilang isang local gala, di ba? Local na laagan, masasabi ko talaga na iba yung feeling na makapunta sa lugar lalo't bago, first time, di ba? Yung dati-rati naririnig mo lang, Marawi City, Islamic City of Marawi, di ba? Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis, CDO, mga ganon, mga Iligan, di ba? So pag mapupuntahan mo yung mga ganong lugar na dati dinig-dinig mo lang sa mga usap-usapan, kwentuhan, balita sa Diaryo TV, sa radyo, di ba? Mga nafi-feature sa mga news, galing may mga kakilala ka, may mga celebrity na diyan nanggagaling sa isang lugar. So curious ka, gano'n nga ba kaganda yung lugar nila, ganito ganyan, bakit may mga ganyang tao, ba't may mga sikat diyan, mga gano'n, di ba? So out of curiosity talaga, parang na-challenge ako na yun, puntahan ko yung mga lugar na yun. So it takes a lot of years talaga bago makapunta rito, kasi dati naman ako nagagalat, balik ako talaga no, early as 2007. Ang nangyari, puro lang ako Caraga region, puro lang Cotabato, North Cotabato, no? So walang challenge, medyo mas malapit lang North Cotabato. Ano pa, Bicol region, southern part of Luzon, mga Quezon, mga Calabarzon, yung mga ganun lang, no? Central Luzon, mga NCR, tsaka yan, part of Palawan, yun. Tas nakapag Visayas na rin, no? Hindi pa naman, kumbaga bago lang, no? Nag-Visayas tayo, nakapag-adventure tayo sa may, ang Visayas, matagal na rin ako nag-iikot sa Samar and Leyte. Pero yung sa Central Visayas, Bohol and Cebu, so yan, bali bago lang talaga, no? Last nitong taon lang. So nakakatuwa naman kahit paano, at saka babalikan ko pa yung mga lugar na yan. Ang ganda. So kada punta ko sa isang lugar talagang parang may mga flashbacks ba, no? May mga lugar kasi na ako bilang taga Davao, Tubong Davao, Davaoenyo, nakita ko kasi yung isa ako sa naka-witness kahit paano ng transition ng Davao from syudad, from component or independent city into metropolitan city. So parang masasabi ko na yung dating Davao, pag may mapuntahan ako ibang lugar, maaalala ko yung Davao nung araw, parang ganun talaga na sa daanan may mga bahay-bahay pa, may mga bangki-bangkita, may mga nagtitindang may mga junk shops, mga ganun. Kasi ngayon sa Davao wala ka na makitang ganun sa mga super highways, mga main roads, kasi yan nga, grabe yung road widening sa Davao. And at the same time mayroon talagang malawak na sidewalk. So dati walang ganun sa Davao, no? Kumbaga may mga tindahan. So pag makapunta ako ng mga ibang mga lugar, kahit saang parte man yan sa Pilipinas, talagang parang magre-refresh sa akin yung memory ba, no, nung kabataan ko na parang nagbalik ako sa Davao na early 90s, oo, late 90s, no, mga dekada 90, mga Davao nung 90, Davao nung early 2000. Ganitong itsura talaga, parang ganon, di ba, ng mga lugar. So ngayon kanina yung nadaanan kong lugar doon sa may yung pag-entrada nung sa may Lanao del Sur na siya, sa may Biloy. Sorry. So yun, basta doon pa lang yung mga bahay-bahay na sa gilid ng kalsada. So parang nakikita ko yung dating setup, no, sa may Carmen area, yung setup ng Panabo, tsaka yun nung papuntang Pantukan, mga Bungbong, mga Davao de Oro, Mabini, no. So yung setup, no, may mga mosque, kasi may mga mosque rin sa Panabo, tsaka sa may Pantukan area sa Davao de Oro, marami din. So nasasabi ko na parang Davao siya, Davao de Oro and Davao del Norte nung mga kapanahonan. Ngayon kasi wala nang ganun, kumbaga pinagtatanggal yung mga bahay na nakatayo sa gilid-gilid ng kalsada nung de Oro and Mabini and Panabo. Yun, syempre Tagum na din. Yun lang. Tapos papunta ko na ibang mga lugar, mga mega city din like CDO, mga ganun, mga Butuan or Bohol, Lapu-Lapu, some part of Luzon area, di ba? So may kita. Pero ang Cavite, Batangas, tsaka Quezon Province, tsaka Bicol, iba yung nila, iba yung settings din nila doon sa Mindanao ng mga kabahayan, kalsada. Ang pinakamalupit na kalsada talaga na masasabi ko itong kalsada ng Samar,
tsaka ng Leyte kasi kalsada, super highway ha, national highway. So ang takbo niya ng mga buses since national, ano yan nasa mga 80 to 100 km per hour. Tapos bahay na, kumbaga yung literal ba na kalsada, siyang bakuran. O na pagka bukas mo ng pinto, kalsada na. Pagkababa ng pasahero galing sa bus, kasi yung bahay niya na. O pagkababa ng pasahero sa bus, diretso sa bahay. Ano na, pintuan na. Yung gano'n na literal na. So yun na pinakamalupit na para sa akin, pinaka most dangerous na highway sa buong Pilipinas na nadaanan ko yung partly sa Leyte, tsaka Samar, no? Halos all the way sa Samar area. Lalo sa may northern area, northern Samar. Doon ko makikita yung parang napakadelikado lalo sa mga bata. Tapos yun, mga area naman sa Cavite, Batangas, in the Quezon Province, iba naman yung sit-up nila doon kapag pupuntahan mo. Probinsya, no? Probinsya, may mga punong kahoy, may mga lupa nung hindi pa simentado yung mga daanan, pero yun lang, masasabi mo na kahit bukid siya, kahit probinsya, no? Yung mga Cavite, Batangas, mga Laguna area. Pero yung Laguna, hindi lahat ng Laguna probinsya na masasabi mong fresh air, hindi ganoon kasi polluted ang Laguna, tapos traffic. So yung mga mga Liliw, mga ganoon, mga Nagkarlan, yung mga sinasabi ko, tinutukoy ko na mga parte sa Laguna na presko, may mga bukid, bundok, bulubuntukin, mga punong kahoy, fresh air, walang traffic. So yun lang, masasabi ko na parang nare-renew ako, di ba? Parang wow. So may may bagong nakita, may bagong napuntahan, parang nare-refresh, no? Parang nare-renew yung pagiging gala ko, yung ayos, maganda sa pakiramdam. Tapos ang maganda pa diyan, mayroon akong dalang camera, cellphone, do-document ko siya, 'di ba? Makukuha ko yung mga larawan, 'di ba? May video, tapos ma-upload ko siya sa YouTube, tapos ma-share ko pa sa inyo. Tapos kung gusto kong magbalik tanaw sa lugar na napupuntahan ko, ibubukusan ko lang yung YouTube ko at papanoorin ko rin, 'di ba? So, yun lang. Nakakatuwa lang talaga na makapaggala. So, itong Marawi City, isa to sa pinakadinig kasi nga maraming mga nagsisitapos dito na pag-aaral na mga anak ng aking mga kakilala, na mga taga Surigao, taga Agusan, taga Davao, taga Cotabato, na saan pala anak mo? Anak ko yan na anak ko. Asan siya ngayon? Nasa Marawi. Marawi. Ang ginagawa niya doon, ganda pa naman. Di ba mga ganong impresyon. Ganda ng anak mo, saan siya ngayon? Nasa Marawi. Marawi. Ang ginagawa niya doon, nag-aaral. Okay, yun pala. Nag-aaral din sa MSU. Yun yung mga tawag nito, mga experience at mga nandidinikot about Marawi. Tapos may mga makikilala ako mga professional. Sabi ko, taga saan ka pala sir? Ganito, ganyan, ma'am, ganito. Saan ka nag-aral? Saan ka nakapag-graduate? Ganun, anong napag-aralan mo? Napagtapos mo? Mga ganong kwentuhan. Hindi naman yung yung nag-i-interview na ganun. Hindi naman ganun. Kumbaga, sharing of information and experience, ganun. Siyempre ako din, galing ako sa ganitong lugar. Sa Marawi, maganda doon. Marawi? Kumusta yung Marawi dam? Sabi kasi daw, nakakatakot doon, delikado, pa man siya. Hindi, ganda doon sa Marawi kasi ganito, ganyan, di ba? So mga ganong mga experience, Motsari. So ang Marawi City, parang sa ko din dati, parang dinig ko siya, tingin ko dinig at tingin, kumbaga parang aking interpretation, daw magsalita ang mga tao, titingnan ko siya sa mapa, parang napaka-isolated niyang lugar. Like, sa salita pa lang, Islamic City, no? Officially Islamic City of the Philippines. Marawi, Islamic City of Marawi. So parang siya, no, hindi siya Islamic City of Cotabato City. Bakit hindi ganoon, di ba? Bakit hindi siya Islamic City of Kidapawan? Bakit hindi siya Islamic City of Jinsan? Mga ganoon, di ba? Bakit hindi siya Islamic City of bang lugar? Takoro, Sultan Kudarat, yung mga ganoon. Ano ba pinakamaraming Muslim yata? Ito yata ng Marawi, no? Kaya siguro siya tinatawag na Islamic City. So dito siguro pinaka-majority talaga is mga Muslim and / Maranao tribes. Maguindanao, di ba? Bakit hindi Islamic City of Zamboanga, Islamic City of Hulusulu, Islamic City of Basilan or Lamitan, mga ganon, di ba? So Marawi, so parang sabi ko, parang siya, isolated, parang iba yung kanyang political system, di ba? Political system. Parang Islamic City of Marawi. Ganun.
So yun, ito yung itsura, ang ganda, sobrang ganda mga gala. Iba yung feeling na nakatayo ka dito. Tsaka yung ano, yung energy na ito, makikita mo yung mga ganyang mga bahay. Wala akong maramdaman no na hindi ako nasi-stress. 'Di ba may mga lugar na alam natin na may mga sakunang nangyari, may mga for example nung binagyong Pablo, nakapunta ako sa Pablo area sa may mga Bataan, Davao de Oro, tapos nakapunta ako ng Tacloban sa may Tacloban. 'Di ba? Ano 'yan, may mga matinding sakuna din doon, yung binaha, bagyo. Parang nararamdaman ko yung stress, yung parang nasi-stress ako na dito yung dito yung binalita na may mga natabo ng mga napakadaming taong nangamatay, parang ganoon. Pero dito hindi ko kasi pinaganda kasi yung lugar, dinevelop. Yan. So ang ko nararamdaman ko dito, kumbaga parang wala lang, ako ay naaawa lang sa mga may-ari ng mga gusali. Hindi man naaawa din ako, kumbaga parang ako yung nakikisimpatya. Kung baga pinapakiramdaman ko na what if kung isa kami sa may-ari nito, di ba, nakakalungkot lang, balikan mo ba, magbabalik tanaw ka sa bahay mo dati na nasira, di ba? Dahil sa yan na nga, may grupo ng mga tao na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. So yan na, ito na yung naging hitsura ng mga bahay nila, mga negosyo, mga gusali, di ba? Mga kabahayan. So ang daming napinsala, pero syempre Pilipino pa rin naman ng mga taga Marawi. So yan sila, mga resilient, no? Resiliency at its best, no? So kaya pa rin nilang bumangon at magsimulang muli. So yan na nga, kita mo naman ulit, di ba? Marawi City. Hindi nga lang natin ngayon makikita sa Wikipedia yung status ng Marawi City, yung kailangan yung economy, kasi nga hindi gumagana yung natin, yung ating data, yung ating internet. Kaya sige lang, ito na lang muna. So, School of Living Traditions. So, ano kaya ibig sabihin yan? Hindi ko alam. Tapos may mga... Sa Facebook, tinitan ako yung mga pwedeng ma-stayhan dito ng mga resort. May mga may mga parang cottages. Gilid lang siya ng lake. Pero, yun. Hindi naman pala talaga, parang panggrupo talaga siya, pang maramihan, pang malakihan. Tapos, meron ditong Ridge Hotel. Yun lang, sa may MSU. Yun lang yung parang masistihan mo dito. Ayala yata yun, Ayala On Company na Ridge Hotel, no? Ayala Hotel. Mahal, 2,500. So hindi siya sa akin, pabor, hindi siya practical. So gagawin natin ito, uwi na natin dito siya ng Iligan or Padavaw, depende, no? Or Iloilo, depende Bacolod. Pero parang magdavaw muna ako, parang naisip ko pa lang yung travel time ng papuntang Iloilo, Bacolod in Zamboanga. Sobrang layo, no? So mag-aeroplano na ako niyan. Kay Uncle Jan Gokongwin na lang ako lalapit, sasakay para mura lang, 1,000, tapos 1 hour and a half, di ba, na biyahe, lipad, di ba, bilis lang. Tsaka okay din masana ang barko. Kaso it takes time. Sa totoo lang talaga na mas magastos ang long distance travel, no, or by land or by barko kumpara sa eroplano. Kasi sa eroplano babayaran mo diyan terminal fee lang naman Yun lang. Pagkatapos yan, pag babayaran one time payment lang, no, upuan, yung airfare, mga ganun lang, wala terminal fee. Kung bibili ka ng pagkain sa eroplano, 50 pesos yung maliit na mineral water. Cheapy na pinakamaliit 50 pesos yun lang, no, yung gagastusin mo lang talaga. Pero kung magbabarko ka, ang mahal na mga bilihin kapag magbabas ka. Hindi naman masyadong namimili sa bus, pero nakakapagod, no. I mean, ibig baga nag-i-enjoy ako sa biyahe, pero pag-araw sana. Kaso nga lang ang biyahe ko gabi, no? So hindi ko mai-enjoy yung biyahe sa gabi kasi hindi ko makikita yung mga view na madadaanan. So okay, ito ulit titingnan natin yung zoom in natin yung bagong mosque nila na mamaya magsi-selfie tayo diyan. Tapos ito naman si Dr. Jose Rizal, yung ating national hero. Ito talaga yung pumukaw, no, sa damdaming Pilipino para mag-aklas alsa laban sa mga banyaga at mananakop na Kastila. So parang gusto kong pumunta dito sa sa stadium nila kung pwede, no. Sana pwede para makapamasyal at makita ko yung lake talaga sa mas malapitan. Ano mga hagala, okay na ba tayo?
Solve na ba tayo dito na area o gusto pa ninyo na ikutin? Sige, puntahan lang natin. Dito na naman na tayo. Ihirap pa naman tong balikan ang Marawi. Napakalayo no, sa Davao. Tapos okay na sana kung may aeroplano dito. Rekta Lagindingan pa yung ano pala, airport. Bababa ka pa ng ano, Lagindingan tapos babiyahe na napakatagal. Sari Manok. Bulos Kano. Ano ibig sabihin ng Bulos Kano? Bulos Kano ibig sabihin tuloy kayo or welcome. Kanina habang may kausap yun si madam na ano, si ate na parang ano yata ano, tansya ko parang may construction, meron siya pinapagawa kasi kinakausap niya lagi foreman. Tapos ngayon yung driver hindi niya pala kakilala o hindi niya kumbaga ano ba. Tapos parang hininga niya ng number, tapos ang tinanong niya, antay ngarangka. Di ba? Naintindihan ko yun, antay ngarangka. Ang mga Maranao word na alam ko is yun, antay ngarangka, ibig sabihin anong pangalan mo. Tapos, butongon, kapag kunyari may kaibigan ka na loko-loko, no? Yung baliw-baliwan, ganun. Marag tala, sa Bisaya, marag tala. Tala, babuangon ng kayo. So, butongon. Tapos pag babaeng maganda, mataid. Yun. Tapos pag mapiya means nindot. Good, nindot. Maganda ang quality, mapiya, parang gano'n, no? Mapiya. So for example ito, mapiya. Mapiya ang view sa sa Marawi. So mapiya means nindot. Di ba? Marawi Siege. Ito yung pinakasikat na mga spot sa mga vlogger na nakikita natin. Okay, walking na tayo dito. Okay na siguro tayo doon mahagala, no? Bali this time itong vlog na to, mag-iikot-ikot na lang tayo siguro, no vlog. So iikotin natin ang ground zero, yung yung parang natin to, ihiwalay exclusive content for Marawi Siege ruins patawag diyan. Basta yung yung mga Marawi ruins. Marawi ruins. So yun lang. Tapos natin, kumbaga ihiwalay natin siya na content sa doon kanina sa storytelling natin. Okay?